Unahin natin mga idol itong Lakers, no? Taghabol sila kasi rito sa score ng 108-103 kaya nagsagawa sila ng mabilisang play para umiscore. Si AR po ang inbounder ngayon. Then makikita natin itong tatlong to ng Lakers na mula sa backcourt ay tumatakbo papunta doon sa court na pagtitirahan nila. Maybe strategy to para magkalituhan nga rin ang kalaban kasi hindi nila alam kung saan sila magpupunta. Baka kasi mabilis ang cut pala yan para sa isa. Tatlo yung tumatakbo kaya you'll never know talaga din. Actually medyo nakalusot na nga si Vincent sa mga panahon na ito. Kung pipiliin niyang mag-cut papasok, feel ko magagawa niya yon at makaka-clean layup siya. Gawa na rin po nung kaguluhan kahit wala naman po talagang mga screens na nangyari ay nagkalituhan na lang din ang Nets at makikita po nating hihiwalay na si Zaire Williams dito kay Luka para saluhin si Goodwin. Kaya makikita rin natin siya na nagpanik kasi siya ang nalito dyan. Iniwan niya yung best player ng Lakers kasi nagulumihanan siya sa mga pangyayari. So dyan talaga papasok yung element ng communication mga idol. Akala ni Williams ay switch pero hindi pala. So ang nangyari po ay good look para kay Luka. Napakalayo pa nga nito eh. Sa Brooklyn naman po, ganun din po yung nangyari. Actually, maganda naman ang communication nila sa una. Kita natin sa Goodwin at AR na nagkaintindihan dito na magpapalit sila ng bantay. Tapos habang umaandar nga ang play, si Gabe at Goodwin din. Nagpalit po ng bantay. So ganyan po ang ginagawang depensa nitong Lakers, no? At so far ay na-secure nila ang mga players din ng Nets. Tao po ni AR si Cam, tao ni Goodwin si D'Lo, si Gabe naman dito kay Martin, tapos si Vando naman kay Clowney. Nagkamali lang talaga sila kasi lumaban si Gabe sa screen. Imbis na rektahang mag-switch na lang. Alam din po ni Gabe na nagkamali siya kaya agaran niyang hinabol to. Napaganda pa sa Nets kasi finaul pa si Clowney. Isa rin pong dahilan kung bakit nanalo itong Brooklyn ay dahil na out-rebound nila ang Lakers lalo na sa offensive rebounding. At kita kasi yung kakulangan nila sa size gawa nung yung mga forwards nila na gamit ay mga injured. May center ka nga dyan in Jemison pero ang next biggest player mo ay si Luka na at basically isang guard yun. Tapos si Dalton Connect pa yung sunod. Mahirap din mga idol lalo na yung mga to ay hindi naman din gaanong gamay ang trabaho ng isang forward. Si Jemison ay nag-commit na doon kay Martin pero patuloy pa rin po ang pag-commit ni AR dyan. Imbes na i-box out na lang po itong si Sharp. Kaya tignan nyo, ang dali lang niya nakatalon kasi walang humaharang sa kanya eh. Kahit nga rito mga idol sa crucial si Vando ang center nila kontra sa big man na si Claxton. Tapos si Luka ayan, tao naman po si Williams. At masasabi kong kasalanan ni Luka to pero kasi tumingin naman siya doon sa tao niya. Sinipat niya si Williams sa aware naman siya na pwede tong mag-offensive rebound pumunta sa loob. Maybe iniisip niya na nakatayo lang siya kaya hindi na niya ginawang mag-box out pa. Sabay si Vando at Clax naman ay ayan, battling for position sa ilalim. Nag-box out naman din po si Vando dito sadyang natumba lang talaga din siya. At yun din probably ang dahilan kung bakit hindi na box out ni Luka itong si Williams. Kasi nadamay siya sa pagtumba ni Vando. So wala, another offensive board para sa Nets. Crucial pa ito Yung iba naman ay na-out-hustle ka lang din talaga kasi halos tama naman yung ginawa mo overall. Naka-box out kayo dyan malapit sa ring although si Claxton ay may better na position kesa kay Vando. So wala, another offensive board dito para sa Nets. So dapat talaga i-work nila yung mga pag-check nila sa mga tao nila. Ang tanging kailangan gawin lang ni AR dito ay i-box out si Clowney. Madalas na Lebron, DFS, o Rui yung mga naggaganyan at mga sanay talaga na makipagpalitan ng mukha yung mga yan sa ilalim. Kaya naayos din nila yung issue na yon pero wala nga sila this game eh. Kaya ganyan na lang at parang pumapasok lang sa 7-11 si Clowney, napakadali. Again mga idol, habang yung big man ng LA committed na doon sa guard nung pumasok na ito, nahihirapan naman yung mga guards ng LA na mag-switch sa big man. Nauunahan sila parati sa pwesto. Kaya wala, offensive rebound na naman. So yan mga idol, nagkaroon po ng 16 offensive rebounds ang Brooklyn Nets sa laro na ito at nagresulta rin po yan ng 16 second chance points. So kung naikalahati po ng Lakers yung mga offensive rebounds ayan, malamang sila pa siguro yung nanalo kasi 3 points lang naman po yung deficit. Pero wala eh. Mas ginusto ng Brooklyn na kunin yung bola at na-rewarda naman din sila. Pasensya na mga idol at late din tayo sa ating upload. Kahapon o kagabi pa dapat to kasi yun nga, talo yung Lakers kaya medyo tinamad. Bawi na lang tayo sa susunod. Ako yung thoughts ko lang din sana pinalaro man lang si Cam Reddish. Hindi ako fan ito mga idol pero sobrang dami na nilang forwards na injured eh. Si Cam kahit wala namang shooting ay kayang magbigay ng hustle sa depensa. Tsaka never pa to naglalaro ever since nung na-trade siya sa Hornets tapos na-cancel yung trade. Talagang nasa doghouse lang siya at feel ko kaya naman niya mag-contribute kahit depensa lang naman at least. Pero kayo, ano po yung masasabi niyo sa laro na ito mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.